Sa mundo ng mga estudyante, ang akademya ay tila isang bayani at kontrabida sa iisang anyo. Ito ay ang nagbibigay ng inspirasyon upang magsikap at matuto. Ngunit kasabay nito ang pagod at stress na tila naikibaka sa oras at responsibilidad. Sa likod ng bawat ngiti na nakikita natin sa mga estudyante, may mga sandaling puno ng kaba at mga gabing walang tulog. Sa dokumentaryong ito, ating tutuklasin ang mga kwento ng pag-asa, paikibaka at tagumpay. Ating alamin kung paano nila hinaharap ang hamon ng stress sa akademya at kung paano ito nagiging bahagi ng kanilang pag-unlad bilang isang individual. Ano ang pangunahing problema na nararanasan mo bilang estudyante ngayon? Academic stress. Financial unstable. Pagod. Social pressure. Stress. Family problem po. Ano para sa iyo ang pinakamalaking sanhi ng akademikong stress? Sunod-sunod na pasahan. Time management. Sabay-sabay na gawa. Daming gawain at susunod. Pagiging slow learner po. Bibigay ng maraming activities at kailangan may basa sa tamang oras. Paano nakaka-apekto ang akademikong stress sa iyong kalusugan at kaligayahan? Kulang sa tulog at kain. Hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin. Like yung mga hobbies ko. Nagkakaroon ng depression. Social isolation. Hindi nakakain sa tamang oras. Pagkasira ng mental health dahil sa pagod at pagkapuyat. Paano mo tinitigan ang iyong sarili bilang isang estudyante na dumadaan sa academic stress ang hinaharap? Mas may natutunan pa sa learning techniques para mas mapadali yung work. Natutunan ko magkaroon ng time management. Sineseparate ko yung personal life, yung mga personal habits ko sa akad. Sa ganon, sa ginagawa ko yun, nagkakaroon ako ng time management at nagagawa ko yung mga schoolworks ko on time. Hindi ko na iniisip yung mga gawain kumpara noon at hindi na siya nakaka-apekto sa mental health ko bilang student. Balance ko na ang gusto at kailangan kong gawin. Nababalansi ko na yung oras ko and nagagawa ko na yung mga activity ko, napapasok ko sa on time. Para sa akin, hindi mo naman kailangan paglaanan ng sobrang oras ang pag-aaral. Kailangan mo lang time management para magawa mo yung mga priorities mo and mas makapag-aaral ka ng maayos at makapag-isip. Ano ang iyong payo sa mga kapwa estudyante na nahihirapan din harapin ang stress sa pag-aaral? Na kapag may gagawin is gawin agad. Ang mapapayo ko sa kapwa estudyante katulad ko is don't be too hard on yourself. At least you try your best and be patient enough to achieve your goals. And wala naman kasing madali sa buhay na ito. Lahat naman talaga ng mga bagay is mahirap. Kailangan lang natin magkaroon ng pasensya, of course, para makuha yung dream natin. At siyempre, huwag tayo lagi susuko. Laging may hope dyan. And I know mahirap yung mga bagay-bagay, pero makakayanan nyo din yan. Huwag mo isipin na may pressure yung sarili mo sa mga aktibidad at magkaroon ka ng sarili mo oras para sa mga kaligayahan na gusto mo na ginagawin. Gumawa ng body schedule para mabalanse ang mga gawain sa eskwela at sa buhay. Magsumuot sa pangarap, then huwag may pressure yung sarili. Para sa mga tulad kong estudyante dyan na dumaan sa academic stress, huwag niyo i-pressure yung sarili niyo sa pag-aaral. And i-balance niyo lang yung activities at mga gusto niyong gawin sa buhay niyo. Sa bawat himig ng pag-aaral, ating naririnig ang pighati ng mga estudyanteng nakararanas ng akademikong stress. Ngunit sa kabila ng mga hamon, ang pag-asa ay nananatiling buhay.